Nak, sorry. Saglit nyo lang nakilala si Apa. Apa, you say bye-bye to Nori. And everyone here. Come here. Nori, sorry. Oh. Apa, say bye-bye to Nori. Nori. Nak, sorry Mochi. Uy, naku, sorry everyone ha. Sorry, balik na kaagad si Apa. Saglit lang siya, 3 araw lang Apa niyo. Nampo. Bye-bye. Kita po, ani, oy. Sige lang, para kasi yan sa future niyo. Ah? Para sa future. Gomdori. Oy, naku. So, good morning. Today is February 6 and ihatid na namin sa Apa sa airport. Pero bago yan, i-drop muna namin yung mga estudyante sa school. Then, direct na kami sa airport. 3 araw lang si Apa dito. Grabe, very short time. Walang bonding moment. Kasama yung mga pusa kasi very busy talaga. Tas walang pahinga. Wag gani ni ano gani. Alam niyo na yun. Kay yan. Saka yung very busy. Pero sige lang. Grabe jud ka rush kay ginaapas na yung trabaho. Hinahabol niya kasi yung trabaho niya. You know naman dun sa SK. Very strict talaga pag trabaho. So bawal ang loko-loko. So yun. Gusto ko man sanang umiyak pero sige lang, ay magkita raman pag gihapon mo. Kaya kung napapansin niyo, hindi ako masyado din nakapag-edit kaya yung mga video ko, mga late, late post. So eto, late ko na naman to i-post sa Blue App. Pero sige, nahon saan ako sa YouTube. Oh, sige na, saan? Bye-bye ka na pa. Bye. Bye. 같이 있나 나보면 혼자 가네. 아, 마이백. 옷 팔고 있네. 자, 이리서 몇 킬로 지나더라. Umalis na siya kaagad. Ay, lamiya, nag-ihilak. Oy, grabe. Maunawa dyan din tani mo na-enjoy ang pag-uban naman yata kay grabe ka stress. Kay nabilin iyang ID. So, puro trouble. Yan. Kahila ko, nagid ko ba? Sa totoo lang. Kasama kami ni Apa pero na-pressure ako kaya siguro wala na rin talaga kaming time sa isa't isa. Isipin nyo, sa immigration pa lang sa Manila halos hindi napapapasukin si Apa dito dahil nga nakalimutan niya yung kanyang ICR. So akong utak ba murag na stress na gid ko. Then 1 week before dumating si Apa, grabe yung linis ko kaya
grabe din yung pagod ko. Then ayun, kasi kumbaga ba instead na yung time sana namin para sa isa't isa ni Apa, so dili na nako siya may enjoy tungod kay na pressure naming duha, stress pati din siya, ganun din siya. So naglisod po siya tulog kagabi kaya yun. Tas ngayon nahihirapan siya. So kasi mamaya nag-worried siya kung ipa-exit ba siya sa Korea or hindi pagdating sa immigration. Tas isa pa, yung client ko din, nakalimutan din niya yung birth certificate din ng anak niya. So as in, mura na jud kog mura na jud kog kanang kahilakon. So mo gid ay nino kanang minsan ba yung evil eye, so hindi tayo tagad mamsut ulit boli. So kumbaga ba, hindi muna tayo dapat pwede mag-post. So kailangan ba natin mag-ingat. So ayun, thank you Lord. Kasi nga pagdating doon, pinag-pray ko talaga na magiging okay yung lakad di Apa, na magiging smooth lahat. Kasi yun talaga yung purpose niya dito actually. For for para mag-report kasi siya, annual report. So kaya hoping after 6 months babalik dito si Apa kasi para mag-annual report na naman siya. Pero siguro baka sa Manila lang talaga kasi very important talaga yung trabaho nila doon sa sa SK. So hindi kasi dito pareho sa atin na anytime pwede tayo maka-leave. Sa kanila kasi hindi basta-basta at hindi ganun kadali. Basta murag na pressure good ko. And then wala silang masyadong bonding sa ng mga pusa, ng mga asos. Kumbaga parang ngayon lang talaga ako sobrang na-emotional. So yung saon man na to, kailangan man dyan mag-sacrifice. Kailangan man na to og kwarta. So this time diretso amo man yun sa power plant kay mag-deliver ko og spare parts. So mag-deliver ko og spare parts sa power plant. So yun, that's sana kahapon. So very busy talaga yung schedule. So alas walay time. So hindi rin ako pwedeng sumunod kaagad or magsabay kay Apa. Syempre hindi ko din maiwan yung mga alaga ko kay nag-OJT ko yung mga kapatid ko. So yun, lesson learned talaga, no. Kailangan dyan natin maging alert sa lahat ng lakad and kung may mga plano tayo. So wag muna tayong magkwento. So isa atin na muna natin. So I know maintindihan din ng iba. Kaya thank you Lord. And importante din talaga yung prayer, So ayun, punta na muna kami ng power plant.